Sa unang round na yan, natalo si Satanas. Sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay, good morning sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli to my channel, Bro Archie TV. Sa oras po na ito, ang pag-usapan natin ay yung nandoon sa Matthew 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito po yung strategy ni Satan ng kanyang attempt ang ating Panginoong Hesus doon sa wilderness. Ang atakihin ang kanyang pisikal na pangangailangan. 40 days and 40 nights, nag-fast ang ating Panginoon. Siyempre, siya ay gutom, siya ay mahina. At ito nga, dumating si Satanas para siya ay tuksuhin. Ang strategy ni Satanas, una, gawing tinapay ang bato para maibsan yung gutom na kanyang nararanasan. Marahil sabi ni Satanas, kalimutan mo munang gawin yung kalooban ng Diyos. Unahin mo munang tugunan ang iyong physical na pangangailangan. Kaya ng Panginoon na gawing tinapay ang mga bato, pero ang timing ay mali. Nandoon siya para mag-fasting, hindi para kumain. Nandoon si Satanas para sirain ang plano ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kung alalahanin po kasi natin yan, siya ay naghahanda para sa kanyang earthly ministry ng mga panahon po na yon. At kung makikita natin, sa unang round na yan, natalo si Satanas. Sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung titingnan natin yung broader context ng bagay na yan na kinote ng ating Panginoong Hesus from the Old Testament, in Deuteronomy 8 verse 3, ito po sabi niya dyan, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Kumbaga, dun mga panahon na yan, papasok na sa Promised Land ang bayang Israel, isang lugar na sagana sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At noong mga panahon na yan, pinaalalahanan sila ni Moises, pinaalala sa kanila ang kautusan ng ating Panginoon na marahil gustong sabihin ni Moises, papasok kayo sa isang masaganang lupain, baka malasing kayo sa kasaganaan at makalimutan na ninyo si Yahweh. Yan yung konteksto ng hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Spiritual sustenance is more vital than physical needs. Kumbaga, yung pagtupad sa kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa ating mga physical sustenance. Hindi ko sinabing hindi natin kailangang mabuhay sa araw-araw, but mas kailangan natin na tayo ay magkaroon ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung titignan natin, yumaman ka nga sa mundong ito, kung punong-puno ka naman ng attitude, God will never be glorified. Kaya sa buhay natin, do self-denial in order to do God's will. Kaya kung dumating yung mga panahon na kailangan mong mamili, physical sustenance or doing God's will, sana magsilbing paalala sa atin ng Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon, sa bibig ng Diyos. Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. God bless you all. Glory to God.